magwawakas hanggang sa dulo ng mundo. Dion Joseph Ignacio. Dion Joseph Ignacio. Dion Ignacio. Nagmula siya sa isang mahirap na pamilya sa Laguna. Maaga niyang hinarap ang responsibilidad ng pagtataguyod sa kanyang pamilya. Itinulak siya ng kanyang mga pangarap sa Maynila, kung saan pinasok niya ang pagmomodelo at kalaunan ang pag-aartista, kung saan nakilala siya bilang isa sa 14 finalists ng patok na artista search ng GMA, ang Starstruck. Mga kaibigan, ngayong gabi tungayan po natin ang kwento ng Starstruck Avenger na si Dion Ignacio. Uy, Leo, ano bang problema? Eto na, tumawag ang executives ng GMA. May malaking problema. Yun ang pag-uusapan natin. Ano naman kaya yun? Yun nga rin, hindi ko maintindihan eh. Pero ang narinig ko, parang hindi yata sila nagmasaya dun sa huli performance mo sa Starstruck. Bakit kaya? Ginawa ko naman ng lahat Ba't hindi pa rin kaya sila masaya? Ano ka? Pag-usapan na natin dito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ni sa hinagang, hindi inakala ni Dion na matutupad ang pangarap niyang maging isang artista. Lalo pat napakasimple ng buhay na kanyang kinakulaw. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Nay, ang corny naman. Batang to. Ano bang corny dyan? Birthday mo ngayon. Anak, kahit mahirap lang tayo, dapat sineselebrate natin ang birthday mo. Sige na, panghihintay mo. Hipan mo na. Sige na nga. Yan! Happy birthday, anak. Happy birthday! Happy birthday. Hoy! Ikaw talaga nakakurot ka kagad. Marumi ang kamay mo ha. Hindi ka makahintay. Kuya mo Nay, muna. baka gutom na si Bunso. Ito pa, oh. Ikaw talaga. Isa ka pa. Baka mamaya marumi ang kamay mo. Kumuha ka na nga na panghiwa dyan. Sige, hiwain ko na. Anak, pasensya ka na ha. Wala tayong handa. Yan lang. Sino ba nagsabi sa inyo na kailangan ko ng handa? Ang importante, masaya tayo. Salamat, anak ko. Mabait-bait talaga ng anak ko. Hayaan nyo, Nay. Pangako ko, kayo naman ang paghahanda ko. At yung grande yung gagawin ko. May morcon, lechon, cake, at hindi mawala ang pinakapaborito nyo, ang adobong kangkong. Di ba, Ado? Oo, nanay niyo, aga-aga, nagkadrama. Pang-artista ang dating. Alam mo, ikaw nang aasar ka pa eh. Pag ako naging artista talaga, hindi kita bibigyan ng autograph. Oo, nanay na masyado kang matampo. Tigil mo ako dyan. Kumain Kaya na. Sige tayo, Nay. Sige. Gustong sabihin sa iyo, mahal, na ikaw ang tangi kong nasaan. Pare, papatay mo naman sa gulat eh. Kaya naman kasi tinitingin mo dyan, Dion. Ha? Wala akong tinitingnan. Wala daw. Alam mo yung mga sinungaling, kinakain niya ng lupa. Pare, ang ganda ng Isabel.
kutis pa lang, nakakabaliw. Para ka naman Ganda. timang eh. Alam mo din, ilang buwan ka na may crush sa babae na yan. Wala ka bang gagawin basta tumingin? Punta mo na. Sige na, punta mo na. Pare, una, sino ba naman ako para pansinin ni Isabel? At pangalawa, bulag ka ba? Eh tingnan mo nga yung shota niya, Bantay Marino. Alam mo din, mas gwapo ka pa nga dyan eh. Itsura mo artistahin. Yan, ano yan? Ano yan? Asungot. Talaga. Pero, kahit na. Alam mo, sabihin mo na lang, isa kang torpedo. Pare, hindi na uso torpe ngayon. Pare, torpe ka ba? Bilis, punta mo na. Punta mo na. Pare, hindi naman sa ganun yun eh. Alam ko lang kung paano ko ilagay yung sarili ko. Tsaka ang babaeng katulad ni Isabel, pinapangarap na lang yan. Kasi sino ba naman ako para patulan niya ako? Tingnan mo nga ako, wala akong maayos sa sapatos, magandang polo. Paano niya ako magugustuhan? Sige, bro, una na ako. Sige, Best friend. Sige, pare. Sige. Ingat ka pa uwi. May gustong sabihin sa iyo, mahal na ikaw ang tangi kong asam. Anak, marami-rami na yung ipon mo ah. Tay, konti pangalan po eh. Alam mo, bilib ako sa'yo eh. Mulat sa pool pa lang talagang napakasinop mo na sa pera. Kahit konti yung binibigyan naming baon sa'yo, eh nakakaipon ka pa rin. Eh, ano bang balak mong bilhin dyan? Ang bala ko sanang bilhin, tay, kotse. Opo, kotse. Kakailanganin mo ng malalaking lagay ng pera, mga malalaking lata ng biskuit para makaipon ka ng ganong karaming pera. Kasi naman po, tay, nanaginip po ako kagabi na nagkaroon daw po ako ng kotse at ng magandang bahay. At ang ginhaginhawan na po ng buhay natin nun. Talaga? Sana nga. Pero alam mo, hindi naman nakukuha yung mga bagay na yun sa isang iglap lang. Sabi nga ng nanay mo matagal na kami nagsawa sa mga pangarap namin. Napagod na kami. Nasasaktan lang kami. Kayo. Kaya nga po ngayon, kami ni nangangarap para sa inyo eh. At kung may matupad man o wala, sa mga pangarap na yon, ang importante, yung huwag tayo mawala ng pag-asa. Di ba po, tay? Tama, anak. Marami-rami na yan, ah. Pasensya ka na, kumare. Talaga namang magbabayad ako sa'yo ngayon, kaya lang hindi ako nakasingyo doon sa mga suki kong bumibili ng lutong ulam eh. Ayos lang naman, Mare. Kaya lang, alam mo naman, pinapaikot ko lang puhunan ko. Pag di ako nakasingil ngayon, pareho tayong wala yung bibenta bukas. Sige, huwag ka mag-alala. Mamaya, babalikan ko sila. Maniningil ako ulit. Oo, Mare. Sinabing okay na nga, di ba? Huwag ka namang masumi dyan. Mare. Hirap-hirap kasi. Pero halos araw-araw na lang, hindi ko malaman. Kanin na kakainin namin, bilang na bilang, maswerte kung may ulam pa. Tapos pagkagabi, ang hirap matulog, kakaisip no. Saan kukuha ng pangkain ng mga anak ko? Paano yung mga baon nila? Hanggang kailan kami maghirap ng ganito? Magandang gabi po. Nay, mano po. Iyan na ba yung panganay mo, Mare? Aba, yung gwapo. Bakit hindi ka mag-artista iho na makatulong ka sa pamilya mo? Artista raw. Ano? Ano sabi mo? Ay,
Bakit naman hindi? Ikaw naman talaga naman yata imposible yung sinasabi mo, hindi talaga pwede. Mas gwapo pa nga yan kaysa sa mga ibang artista ngayon. Kumare, teka muna. Alam mo, yung anak kong yan masyadong mahiyain yun eh. Ngayon nga lang kaharap ka niyan, sigurado ako nalulusaw na yan, tapos pag-aartistahin mo pa. Ano ba? Huwag mo nga akong lapitan. Isabel naman, kausapin mo naman ako na maayos. Kausapin kita ng maayos? Pagkatapos mo akong lokohin, gusto mo kausapin kita ng maayos? Ang kapal din ng mukha mo, no? Alam mo ikaw, huwag mo na akong malapit-lapitan pa. Ever! Dahil ayoko na! Isabel! Ano ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Ay, sorry ah. Yun. Oh. Anong nangyari? Ha? Para kang baliw, umingiti ka mag-isa. Wala. Sige, diyan ka na. Uy, mag-aaral pa tayo! May gustong sabihin sa'yo. Pwede na to. Pwede na. Na ikaw Sir, hindi na kayo tangi kong nasam. Buhay ko'y iaalay, ilaan lang sa'yo. Ay, ate, may kisuyo naman yung polong ano. Polo? Alin dyan? Itong nasa gitna. Ito? Mo, katulad din pag umulan. Kunin mo na. Bagay sa'yo. Bagay pa ate. Oo. Bagay sa mga gwapo katulad mo. Ang laki masyado eh. Hindi. Okay lang. Talikod ka. Sukatin natin. Oh, sakto lang. Matangkad ka naman eh. Bagay sa'yo yan. Eh, teka, magkano naman? 400 lang. Mura. 400? Oo. Nagliyang darating sa'yo. 300? Eh di wala naman akong kinita niya. Galing Hong Kong pa yan. Oh. Mura-mura na nga ng 400 eh. Tawad, last price. Wow, ang gwapo-gwapo naman ni Kuya. Talaga? Ano, bagay ba? Oo naman, Kuya. Para kang artista sa TV. Ay nako, ang galing mo talaga Mang Uto, no? Gusto mo lang humingi sa akin ng pambili ng candy. O ito, buti may piso pa ako natira. Pinagkakainga-ingatan ko yung piso niya, ha? Thank you, Kuya. Sige, mag-ingat ka. Mukhang nagbibinata tong panganay ko, ah. Ha? Hindi po. Sinusukat ko lang po yung bili kong bagong polo. Ngayon ko pa nahiya sa akin, ikaw naman, no? Alam mo, ganyan-ganyan din ako, eh. Nung una akong manligaw, bumili ako ng bagong polo at pamada. Ah, pamada, tay. Eh naku, hindi na po uso ang pamada ngayon. Gel na. Pamada at gel, pareho lang yun. Teka, may napupusuhan ka na ba? Po? Ha? Eh, tay. Ano? Sige na, huwag ka na maya sa akin. Pambira ka naman. Tayo lang Tay, naman dalawa eh. meron eh. Okay. Kaya lang, Kaya lang ano? baka hindi ako pumasok sa panlasa niya eh. Eh kasi po, hindi po kami magka-level eh. Tsaka, mayaman po siya, tsaka may kaya sa buhay. Eh, tsaka hindi ko po katulad na, mga lumang damit, jologs. Alam mo anak, sa larangan ng pag-ibig, walang mayaman, walang mahirap. Lahat pantay-pantay. Tsaka kung ako sa'yo, huwag mo isipin yung bagay na yun. Kalimutan mo yun. Kailangan malakas ang loob mo. Bukas na bukas, harapin mo siya. At huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Sige nga, suot mo. Natin. Sige, sige. Hira to. Oh. Ayan. Kita mo yan. Guwapo-guwapo. Kung kami lang ata walang kuryente ah. Naku, baka hindi nakabayad na naman ng kuryente si nanay. Pusong ito umiibig sa'yo at maniwala na ako'y di magbabago.
iyo, mahal na ikaw ang tangi kong asam. Uy, busy kayo! Dili! Busy kayo! Tay! 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 Nasusunod yung kusina! Ayan. Ha? Ano Ano nangyari? Dion, ano ka ba? Bakit di ka nag-iingat? Paano kung di naagapan yan? Saan tayo titira? Nay, hindi ko naman po sinasadya eh. Relax lang, relax. Aksidente Hindi nangyari. sinasadya. Paano? Magsisindi ka ng lampara tapos matutulog ka? Anong klaseng gawa yan? Wala naman may gusto nangyari. Sige na. Sige na, pahinga na kayo. Ewan ko sa inyo. Tulog ka dyan. Kita mo tuloy yung nangyari sa polo mo. Paano yan? Tagal ko pa naman pinag-ipunan yan, tapos masusunog lang pala yung polo ko. Yan ang nagpapalakas ng loob ko eh, kay Isabel. Tapos masusunog pa. Anak, alam mo, wala naman sagara ng forma ang panliligaw. Ang importante, yung nilalaman ng puso mo. Yung linis ng intensyon. Ha? Ewan ko po. Nawala ka sa akin. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Sige na. Pahinga ka na, ha? Tila ang kahirapan ng kanyang pamilya ang pumipigil kay Dion upang ganap niyang maipahayag ang nararamdaman niya para kay Isabel. Ngunit di rin magtatagal at mapipilitan rin si Dion na aminin sa dalaga ang tunay na nilalaman ng kanyang puso. Sige, bye-bye. Ingat. Yan na, Dion. Lapitan mo na. Hiniwalay na niya yung asungot na bumubuntot-buntot sa kanya. Lapitan mo na. Wag na lang. Ayoko. Jesus! Dion, alam mo, ikaw yung pinaka-torping tao kilala ko. Ano ba mahirap dun? Lalakad mo ng paa mo sa pwesto ni Isabel. Tapos yun lang. Ang pinaka-grabing pwede mangyari sa'yo. Mabasted. Diyon, malayo sa bituka yun. Alam ko naman yun eh. Kaso ano? Lapitan mo na. Eh, sa tingin mo ba, magugustuhan ako ni Isabel? Eh, isa lang naman hamak akong probinsyano. Tsaka wala akong pera, tsaka wala akong magagandang damit eh. Hindi yun, gwapo ka. Kaya patas ang Diyos sa'yo. Kung mayaman ka, ako mismo magrireklamo sa kanya. Puro ka naman biro eh. At ikaw, puro ka delay. Parang ito na, Dion. Iiwan na kita dito. Ikaw na bahala sa moves mo. Basta, ito tandaan mo. Baka ito na yung huling chance mo kay Isabel. Kaya please, Dion, huwag ka na patorpe-torpe. Good luck. Mukhang tama yun ah. Sige, bahala na. May gustong sabihin sa iyo, mahal na ikaw ang tangi kong asam. Buhay ko'y iaalay, laan lang para sa'yo. Di magbabago, yan ang sumpa ko. Yes? Para sa'yo. Tulad din pag umulan, ang puso mo'y didiligan. Ako nga pala si Dion. Ako naman si Isabel. Ah, alam ko. Matagal na kasi kitang pinagmamasdan eh.
Isabel, pwede bang makiupo dyan? Sige. Labis na ikinatuwa ni Dion ang pagtanggap sa kanya ni Isabel. Alam mo, ang ganda-ganda dito, no? Alam mo, ikaw, style mo talaga bulok. Para sa'yo. Oh, ano ibig sabihin nito? Basta alam mo na yun. Hindi ko nga alam. Ano ba? Ano yun? Basta. Eh, gusto ko marinig eh. Sige. Ano? Pakiulit nga? Ang sabi ko, I love you. So yun pala yung ibig sabihin nito. Sige. Ano naman ibig sabihin niyan? Ibig sabihin ba niyan? Tayo na. Siguro? Meron ba naman sagot na siguro? Siguro, ang ibig sabihin nun ay oo. Oo? Di ibig sabihin niyan, tayo na. Wala nang bawian, ha? Oo naman! Yes! Naging masaya ang samahan ni Dion at Isabel. Sa tuwing magkasama ang dalawa, pansamantalang nalilimot ni Dion ang mga problema niya at ng kanyang pamilya. Ngunit tila hindi pa rin matatakasan ng binata ang kahirapang dinaranas nila. Nay, ayoko. Si ate na lang. Ayoko nga. Ako na nga nagpunta kahapon eh. Si kuya na lang. Ako na naman. Kayo nga inutusin ni nanay, tas ako yung tinuturin ninyo. Pare-pareho naman kayo nagtuturuan eh. Kayong inuutusan ko eh. Para mangungutang na sa tiyuhin niyo eh. O basay niyo. Nay, nakakahiya na. Utang na lang tayo ng utang, di naman tayo nagbabayad. Ano ba nakakahiya ang pinagsasabi mo? Wala na nga tayong makain, hiya-hiya pa yung iniisip ninyo. Mabuti pa kayong tatlo, sige, pumunta kayo dun. Para hindi kayo nag-aaway. Lakad na! Bilisan nyo, ha? Unay, ano pong ginagawa niyo dyan? Nahulog yung 5 piso dito eh. Hindi ko makakita, hindi ko maabot. Teka, tulungan ko na nga kayo maghanap. Saan ba yun? Saan ba banda na lang dito, Nay? Basta dyan lang sa may ilalim. Sa ilalim. Nay, wala po akong makitang 5 piso dito eh. Hindi pwedeng wala. Diyan lang nahulog eh. Hanapin mo. Bilang ko to eh. 5 piso ang kulang. Wala po talaga akong makita eh. Paano wala? Ano yun? Nagmilagro? Nawala na lang dyan basta? Napakalaki malas ko naman. Ipon ako ng ipon. Ultimong 5, tinitipid ko. Hindi ko ginagastos. Pagkatapos yung pinakamalaki, 5 piso, yung pamawawala. Sobrang man yata ang buhay ito. Ano ba ako? Ako na pinagkaitan ng lahat ng kaswertihan sa buhay. Ultimong 5 piso ko, tinitipid ko, nawala pa. Sobrang naman yata kamalasan ito. Hanapin mo, nandyan lang yun! Panayo, meron akong 5 piso dito sa bulsa ko. Sa inyo na lang. Nay, makakayanan din natin ito, Nay.
Ang galing ng hero na ang galing mo. Maghintay lang tayo na darating din ang swerte natin. Ay. Tol, ito yun. Ano ba, pare? Minsan nga lang tayo lumalabas. Kasing haba ng EDSA ang uso mo. Nestor, pasensya ka na. Iniisip ko lang kasi yung family ko eh. Ba't may problema pamilya mo? Konti kinakain ng pamilya mo araw-araw. Hindi yun. Ganun din naman problema ko eh. Saka milyon-milyon Pilipino. Pero okay lang yan. Ngiti lang. Ikaw talaga, oh. Excuse me. Ay, excuse me. Ako nga pala si Leo. Doon ako sa grupo ni Chrissy Fermin. Alam mo, kanina pa kita pinagmamasdan eh. Nasa tipo mo yung artista eh. Ganon, alam mo. Gusto mo ba maging artista? Pwede kita tulungan. Eh, medyo po mahihain po kasi ako eh. Mahihain, hindi naman sinasabi kung ngayon ka dapat mag-decide eh, di ba? Kung sakasakali na makapag-decide ka na, eto, ibigay ko sa yung calling card ko. Tapos, hingin ko naman yung address mo. Malay mo, di ba? Pag nakapag-isip-isip ka na, edi magtawagan tayo. Gusto mo. Sige po. Okay na yan. Ito nga pala yung best friend ko si Nestor. Walang kamalay-malay si Dion na ang alok na iyon ang magpapabago ng kanyang kapalaran. Isabel, kanina pa kita hinihintay ah. Ba't ngayon ka lang? Isabel, nahalata ako na hindi ka na madalas makipagkita sa akin eh. Hindi mo sinasagot yung mga text ko. Isabel, ano bang problema? Tino, naman mabait kang tao. Wala rin akong mairereklamo sa'yo, Pero ano, Isabel? Hindi ko alam. Ewan ko. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Isabel, hindi kita maintindihan. Diyon, alam mo, mahal kita, di ba? Pero kailangan ko rin isipin ang future ko. Paano kung tayong dalawa yung nagkatuluyan? Ano na yung magiging buhay natin? Makikipaghiwalay ka sa akin. Hindi ko alam. Isabel, huwag mo nang gawin sa akin to. Huwag mo nang gawin, no. Pwede nang magbago ang lahat eh. Pwede magbago ang lahat sa isang iglap. Isabel, huwag mo gawin sa akin to. Diyon, hindi ko alam. Sorry. Isabel, yun na lang masasabi mo, sorry. Pagkatapos mo ako saktan ng ganito, sorry na lang masasabi mo. Diyon, kailangan ko umalis. Tingin mo ang pusong ito, umiibig sa'yo, at maniwala na ako'y di magbabago. May gustong sabihin sa iyo, mahal, na ikaw ang tangi kong asam. Halos huminto ang mundo ni Dion sa biglaang pagkawala ni Isabel. Lalo pang bumaba ang pagtingin niya sa sarili.
Ngunit lahat ng ito'y magbabago. Nang isang araw ay dumating ang pagkakataong inasam-asam ni Dion. Kaya na, mga anak. O, ito na ang ulam. Tig-isa lang, ha? Nay, kamatis na naman ang ulam. Oh, masarap naman yan ah. Saka masustansya. Mapaganda pa ng kutis. Kaya na. Ayan na ang ulam natin kahapon. At nung isang araw pa. Bunso, dapat magpasalamat pa nga tayo dahil may nakakain tayo eh. Eh meron nga dyan, kahit kamatis at kanin, wala pa nga makain. Kaya tara na, kumain na tayo. Masama pinag-aantay ang grasya. May tao. Diyon. Teka lang po, sige po. Diyon, naalala mo ba ako? Opo. Sige po, pasok po kayo. Salamat. Ganda gabi ho. Magandang gabi. Actually, Dion, may malaking contest sa Maynila. Yung bang modeling search, yung Circle of 10? Circle of 10? Naku, misis, alam niyo, ang laki-laki ho ng bilib ko dito sa anak ho ninyo eh. Naku, kung sasali lang ho ito sa contest, tinitiyak ko sa inyo, mananalo ho ito. Eh, kaya ho ako nandito, ipapaalam ko na ho sana. Sasali raw sa contest. Abay, hindi naman kami magpapasya niyan. Si Dion, kung anong gusto niya, siyempre, susuportahan lang namin siya. O ano, Dion? Gusto mo bang sumali sa contest? Bagamat mahiyain, napilitan si Dion na pasukin ang pagmumodelo sa pag-asang may aangat niya ang kanilang kabuhayan. Basta anak, mag-iingat ka dun, ha? Tsaka pagdating mo dun, pumunta ka kagad sa mga pinsan mo, hinihintay ka nila dun. Ha? Opo, Nay. Alagaan mo sarili mo. Yung likod mo, kung pabayaan mo tuyo ng pawis. Alam ko po yun, Nay. Mamimiss kita. Hindi ako sanay na mawawalay ka sa akin, eh. Basta, lagi ka magdadasal, ha? Sige po, Nay. Una na po ako. Baka po abutin pa ako ng traffic sa highway. Basta anak, kahit nasa ka na ron, tandaan mo, mahal ka namin ng nanay mo. Mag-ingat ka. Tay, kung paalam naman kayo, parang hindi na tayo magkikita eh. Hindi naman sa ganun. Nalulungkot lang ako na aalis ka na. Sige na. Tama itong drama natin. Hindi naman bagay. Hatid ko muna sa terminal. Sige po, Nay. Mag-ingat ka dun, ha? Yung mga biniling ko sa'yo. Ay, paalam na kayo sa kuya niya. Sige na. Oo, ang nanay, alagaan niyo, ha? Napakabait kayo, ha? Ikaw din, bunso, ha? Napakabait ka. Wala mang katiyakan, dinayo ni Dion ang Maynila upang tuparin ang kanyang mga pangarap. Ay, sabi. Oh, hintay lang kayo. Magsisimula ng screening. Eto na po ba lahat ay ipapasok niyo para sa Circle of 10? Actually, may hinihintay pa akong isa eh. Baka nahuli lang. Sige po, sabihin niyo na lang po sa akin if you're ready. Thank you. Ay, sus. Ay, ba't ganyan ang itsura mo? Bakit? Hindi pa ba pwede to? Ay, sus, nasisiraan ka na ba? Mag-audition ka, di ba? Eh, wala na kasi akong ibang damit bukod dito eh. Sus Mario, sabi, hindi pwede yan. Tignan mo nga yung itsura ng mga kasama mo mag-audition. Tignan mo. Oh, kumpara sa suot mo, ang jologs-jologs mo. Hindi ka makukuha niyan. Pag sumali ka sa Circle of 10, kailangan marunong ka mag-repackage ng sarili mo. Halimbawa, sa mga damit na sinusuot mo. Miss, ano ba ito? Ayan. Ganda pa naman ng kulay. Oh, tama ito sa'yo.
Ano ba? Ba't hindi ka gumagalaw dyan? Ano po kasi, Ano? wala po kasi yung pera pambili itong mga damit eh. Tsaka po, mukhang ang mamahal nito. Eh, nung pumunta po ako dito sa Maynila, 500 lang yung pera ko. Utang pa nga po yan eh. Kuya Leo. Oh. Pasensya na. Siguro, mabuti pa, umuwi na lang ako ng Laguna. Ay, sus Mariosep, ang layo-layo na nang narating mo sa kakapaatras. Ako na lang magbabayad. Sige, okay lang yun. Oh. Nakakaya naman po kung kayo magbabayad. Naku, nahiya ka pa. Ako naman ang manager mo. Okay lang yun. Pero ganito ha, pagka siyempre nakaluwag-luwag ka na, bali ba lalabas utang lang ito, pag lumuwag ka na, babayaran mo na ako. Ganun Okay po. lang. Sige po, okay Ano lang. yan? Okay lang. Sige. Kinailangang huminto ni Dion sa pag-aaral upang harapin ang responsibilidad ng pagtataguyod sa kanyang pamilya. Pinasok niya ang mundo ng pagmumodelo na magsisilbing tuntungan niya upang makapasok sa showbiz. Sa tulong ng manager niyang si Leo, unti-unting nabago ang personalidad ng mahiyaing probinsyano. Di nagtagal, nagbunga rin ang kanyang pagsusumikap. Candidate number 18, Dion Joseph Ignacio. The Circle of 10 winners are candidate number 18, Dion Joseph Ignacio. Nay, nanalo po ako 20,000 po ang premyo. Maraming salamat sa Diyos, anak. Pinakinggan niya panalangin ko. Tsaka Nay, ipapadala ko dyan yung iba kasi po, hindi po ako makakauwi. Marami po kasi akong ginagawa. Ipapadala ko na lang dyan yung iba. Salamat, anak, ha? Maraming salamat. Eto, tatay mo. Hello? Hello, anak. Mag-iingat ka, ha? Alam mo, pinangutang na namin tong cellphone na to para makausap ka namin eh. Miss na miss ka na namin eh. Miss ko na rin po kayo, Tay. Tay, mag-ingat po kayo dyan, ha? Medyo po matatagalan po ang pagpunta ko dyan. Sige po, Tay. Mahubusan na po ako ng load eh. Sige, ingat. Sige po, Tay. Bye. Congratulations, Dion! Sabi ko naman sa'yo, mananalo ka eh. Oo nga, hindi ko nga inaasahan to eh. Thank you, Kuya Leo. Naku, wag ka muna magpasalamat sa akin dahil marami pa akong plano para sa'yo. Plano? Ano po yan? Naku, may sasalihan tayong bagong artista search sa TV. Bagong artista search? Sa GMA. Sa GMA? Oo, yung Starstruck. Starstruck? Parang may... Isa si Dion sa libu-libong kabataan na nag-audition para sa kauna-unahang reality-based artista search on TV, ang Starstruck. Survive, starstruck. Come on, everybody, there are brand new stars. They'll have it and they're giving it. They won't hold back. The dream, believe, survive, starstruck. Come on, everybody, there are brand new stars. They'll have it and they're giving it. They won't hold back. The dream, believe, survive, starstruck. Dream, believe, survive. Nagsisimula na ba? Sandali lang, anak. Malapit na yon. Last one for batch 1. Jade Lopez. Congratulations to the three of you. Huwag naman kayo maingay. Sandali lang. To the rest, thank you. I will now Eh, call siyempre, batch siguro number siya 2. na yung susunod. Hindi pa. Ayan, siya na, oh. Ayun, sa TV, oh. Sikat na talaga si Dion. Huwag kayo maingay. Baka di natin marinig sasabihin, eh. Pilian na. Huwag ka na kayo maingay. Alvin Aragon. Pwede ba maghintay muna kayo? Yasmin Purdy. And the last one is Dion Joseph Ignacio. Tila
nabuksan ang isang malaking pintuan ng oportunidad nang mapabilang si Dion sa 14 finalists ng Starstruck. Here are our 14 finalists. Faces you won't forget and names you will always remember. Who among them will survive the tests ahead? Sheena Halili, Jade Lopez, Alvin Aragon, Yasmian Kurdi, Dion Joseph Ignacio, Jenilyn Mercado, Tyrone Perez, Nadine Samonte, Christian Esteban, Katrina Halili, Mark Heras, Ara Christine Reyes, Rainer Castillo. and Anton De La Paz. Remember, dito sa Starstruck, everything is a test. So believe in the power of your dreams and survive Starstruck! Hello, anak. Naparot ka namin. Napili ka. Starstruck sa GMA. Ang galing mo, anak. Opo, napili nga po ako sa 14 finalists eh. Alam mo, pinagmamalaki ka namin. Galingan mo lalo, ha? Dapat ikaw manalo. Opo, tay, hayaan niyo. Gagalingan ko po para sa inyo. Oh, tay, ba't umiiyak kayo? Hindi naman, anak. Wala to. Hindi lang kasi ako makapaniwala sa nangyayari sa iyo sa ngayon, eh. Anak, pag may araw ka naman, umuwi ka naman dito. Namimiss ka na namin ng nanay mo at ng mga kapatid mo. Mag-iingat ka. Opo, tay. Basta po, tay, pag nagkaroon po ako ng time, umuwi po ako dyan sa atin. Naging instant celebrities ang 14 Starstruck finalists. At isa si Dion sa mga naging paborito ng mga sumusubaybay sa programa. Huwag ka na kaya tumuloy. Kinakabahan ako eh. Ikaw naman, oh. Ipagdasal mo yung anak mo para manalo. Okay? Sige na. Bye. Mga bata, ha? Maala ka na. Talaga artista talaga tayo. Hindi pa. Kasi ako, konti pa lang yung Si Alvi. Oh, Kuya Leo, nakita mo ba yon? Ang dami-dami naming fans. Hindi nga ako makapaniwalang totoo ito eh. Oh, ba't yata tahimik ka ngayon? Ano bang problema? Andali. Relax ka lang, ha? Oh, ano yun? Huwag ka mabibigla. Tatay mo, eh. Oh, anong nangyari sa tatay ko? Nabangga ng jeep yung minamaneho niyang tricycle, eh. Ay, naku, sabi nga hindi ka daw pwedeng umalis. Sorry. Naku, marami daw kukunang eksena. Tapos, pag umalis ka, baka daw mawala ka sa contest. Pero tatay ko yun eh. Kailangan niya ako ngayon. Alam ko yun. Basta uuwi ako kahit matanggal pa ako sa contest. John, sandali, hindi ka pwedeng umalis. Pakinggan mo muna kasi ako eh. Pero tatay ko yun eh. Nakausap ko ang nanay mo. Ligtas na daw ang tatay mo. Yun nga lang, kailangan medyo magstay pa siya dun sa ospital para lalo siyang gumaling. Pero kailangan ko siyang makita. Hindi
ka pwedeng umalis. Pupuntahan natin siya. Oo, bakit ba hindi? Pagka makaluwag-luwag tayo sa schedule. Pero wag lang ngayon. Alam ko kung nandito lang ang tatay mo, ganun din ang sasabihin niya sa'yo. Pero Kuya Leo, kailangan ko siyang makita eh. Gagawa ko ng paraan. Huwag ka mag-alala. Uy, Tol! Basta ka na! Okay lang. Hello! Ay, Halika, doon tayo sa loob. Tara, pasok tayo. Papasukin mo yung mga kasamahan na. Tara! Mga anak, dito tayo, dali. Sabay. Basta ka na. Oh, kumusta ka na, ha? Okay naman po, Nay. Eh, si tatay po nasan? Ay, andyan sa loob. Oman! Andito na si Dion. Dion! Anak! Tay, kamusta naman po kalagayan niyo? Okay na ako. Pinagmamalaki kita, anak. Anak. Naging mas madamdamin ang muling pagkikita ni Dion at ang kanyang amang na aksidente kamakailan. Eh, dun sa sitwasyon niya kasi, hindi na siya makalakad kasi. Hindi na siya makapagtrabaho. Yung nanay ko na lang nagtatrabaho. Nagtitinda ako ng ulam. Kakaunting salita lamang ang ibinigkas sa isa't isa. Subalit sapat na ang kanilang pagkakatabi at pagtulo ng luha para mangusap ang isang padre de pamilya at ang kanyang panganay na lalaki. Hindi inaasahan ni Dion ang mainit na pagsalubong sa kanya ng mga kamag-anak at kababayan, lalo na ng kanyang ama na mabilis namang gumaling matapos nitong maaksidente. Samantala, abot kamay na rin ni Dion ang kasikatan nang mapabilang siya sa Starstruck. Starstruck says, thank you to Dion Ignacio. Dion, you will forever remain a starstruck star. Take your final bow. Nangyari na nga ang kinatatakutan ni Dion. Anak? Sorry po, Ma. Itong batang ito. Sorry saan? Sorry po. Dahil nabigo ko po kayo eh. Kaya naman po gusto kong manalo dito sa contest na to para po sa yung dalawa ni tatay. Pero natanggal po ako. Anak, hindi naman importante kung natanggal ka eh. Ang mahalaga, lumaban ka. Tsaka natalo ka man. Pero dito sa puso ko, ikaw pa rin ang nag-iisang panalo. Mahal na mahal kita, Nay. Mahal na mahal ka rin namin ang tatay mo. Mahal na mahal, anak. Mahal na mahal. Tatandaan mo yan.
pagtanggal ni Dion bilang finalist ng Starstruck, tila naudlot ang kanyang pangarap na maging isang sikat na artista. Ngunit hindi pala doon nagwawakas ang lahat. Maraming salamat po, sir. Thank you very much po. Sir, salamat po. Ma'am, salamat, ma'am. Thank you po. Thank you. Aasahan namin yan, ha? Yes, sir. Opo. Thank you po. Salamat po. Thank you. Leo, ano problema? Actually, maganda. May maganda maganda? akong balita sa'yo. Talaga? Oo. Kakakausap ko lang ng management ng GMA. At ang sabi nila sa akin, sobra daw silang natutuwa sa naging performance ninyo na kahit mga hindi pinalad sa Starstruck, yung mga Avengers, eh okay pa rin. Kaya bibigyan pa rin nila kayo ng pagkakataong lumabas sa mga shows ng GMA at papipirmahin pa rin tayo ng kontrata. Oh? Oo. Talaga? Talaga! Happy birthday, anak. Uy, batiin ko eh. Happy birthday. Birthday, anak. Dion, ano naman ang birthday wish mo? Sa totoo lang, wala na akong hihilingin pa eh. Dahil noong isang taon lang, halos wala kaming makain. Halos nanay ko lang yung nakakakilala sa akin. Pero lahat yun nagbago. Ayun, nakakaipon na ako. Actually, nakabili na rin ako ng sarili kong kotse. Kaya nga minsan, natatakot ako na baka panaginip ng lahat. Natatakot ako na magising isang araw. Biglang mawala. Pero sabi ni tatay, hindi pwede magbago ang lahat sa isang iglap. Pero napatunayan ko na pwede. Binago ng Starstruck ang buhay ko sa isang iglap lang. At kahit ano pa ang marating ko, isang bagay lang ang hindi ko makakalimutan. Ang pagmamahal ko sa inyo, sa pamilya ko. Hindi magbabago yan, magpakailanman. Dion, kamusta ang buhay mo ngayon? Artista ka na. Anak na artista na. Okay na okay po. Dahil ngayon nagkakaroon ako ng fans tsaka unti-unti natutulungan ko yung mga magulang ko. Yun, napag-aaral ko na rin po yung 4 na kapatid ko. Ikaw pa, ano bang mga pangarap mo sa buhay? Gusto ko rin po makapag-ipon sa sarili ko para mabigyan ko ng magandang bahay yung mga parents ko po. How many are you in a family? Um, Your parents and then 4? Mga 7. Isa sa isang bahay lang kayo nakaano Opo, ngayon isa lang. nakatira. Ganong kahirap ba yung hirap na naranasan mo? Halos yung hirap na minsan walang makain, gano'n. Pero ngayon, syempre, hindi na ganon, di ba? Lahat na kahit anong bilin kong pagkain. Ang paborito ko nga, manok eh. Oo, manok. Eh, lagi akong manok kinakain Manok ko. kinakain mo. Pati mga kapatid mo ngayon, nag-e-enjoy na rin. Oo naman po. Ang dami na nilang nakakain. Dati, isang ulam lang lahat na kami. Pero ngayon, iba-iba na yun. Anong feeling nun sa'yo? Bilang panganay, di ba? Tapos yung mga kapatid mo ngayon eh, nabibigyan mo, nakikita mo, napapaligaya mo, magulang Siyempre mo. po, ako, What does that feel? tuwan-tuwa ako kasi bata pa ako, nakakatulong na ako sa kanila eh. Ibig mo sabihin eh, sadyang ano ka na, sadyang
noong pa man, maayos na ang ang takbo ng iyong mga paninindigan, na talagang kailangan mag-ipon. Opo. Di parang mahirap siguro kang makapili ng babae, ng girlfriend. Pihikan ka. Hindi naman po. Gusto ko po mabait eh. Sa trabaho ko, understanding. Paano siya dapat sa pamilya mo? Sa pamilya ko po. Kasi hindi ko pa na-experience yun. Papakilala ko sila, wala pa kasi. Meron ba sa mga Avengers na medyo nagugustuhan mo? Nagugustuhan mo? Si Yasmin, naging crush ko yun. Si Yasmin naging crush mo? Anong pinapangarap mo sa sarili mo? Pagpalagay na natin, 10 years from now. Pag natulungan ko na yung magulang ko, para sa sarili ko naman, para pag nagkaroon ng pamilya, hindi na yung katulad nung nadanasan ko. Yung pamilya mo pa rin, di ba? Opo. Ang ang sandigan mo, di ba? Alam mo, maraming mga kabataan na nasa ganun ding kalagayan ngayon. Anong maipapayo mo sa kanila? Tanggapin nila yung sitwasyon. Kung ganun yung buhay nila, wala silang magagawa. O kaya, mag-isip sila ng paraan. Tama bang sabihin na pagka ganun ang buhay, hindi naman ibig sabihin na parati kang ganun. Katulad mo. Unti-unti na po nababago. Unti-unti na nababago. Hindi lang unti-unti, napakabilis mabago. Dahil ilang buwan ka lang namang Oo nga po eh. How many months ka 6 pa lang? months. Sinong dapat pasalamatan sa blessings mo? Si Lord. Tsaka syempre yun po yung manager ko. Siya yung naka-discover sa akin. Siya yung tumulong. Kaya nandito ako. Siya yung nagbukas ng pinto. Dion, salamat ha. At binigyan mo kami ng pagkakataon. Po. Na ipakita sa mga fans mo at sa mga televiewers, yung iyong buhay para maging inspirasyon din sa kanila. Thank you very much and we wish you all the luck. Talagang... Tita Mel, maraming salamat din tsaka sa buo-buo ng GMA. At maraming salamat din sa magpakailanman. Bagamat nasa murang edad pa siya at hindi niya itutungkulin, buong pusong tinanggap ni Dion ang responsibilidad na makatulong sa pamilya. Pag-aartisang naisip niyang paraan upang ito'y maisakatuparan. At ngayong unti-unti na siyang nagkakapangalan, ang tangi na lang hiling ni Dion ay magpatuloy pa ang pagbuhos ng mga oportunidad upang mas lalo niyang mahasa ang kanyang talento at maging ganap na rin ang magandang buhay na hingahangad niya para sa kanyang pamilya. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lungkot. Habang buhay ay hinding